1,000 ang kumuha ng bar examinations ngayong taon sa 14 na local testing centers sa iba't ibang lugar kasama na sa Visayas at Mindanao. Kahapon ay natapos na ang ikatlo at huling araw ng pagsusulit. Nagkaroon ng bar sa lubong o inabangan ng mga magulang, kaanak at mga kaibigan ang paglabas ng mga examinee kung saan sila kumuha ng bar exams. Nagpasalamat ang mga bar takers sa suporta na ipinakita sa kanila habang kumuha ng pagsusulit hanggang matapos ang isa sa pinakamahirap na pagsusulit sa bansa. Salamat sa Diyos kasi makaraos kaming lahat, barristers, bar takers dito sa Philippine Bar Exam 2025. Nagpapasalamat din ako sa lahat ng mga nagdasal, sumuporta, bukod sa mga tao ito na pamantasan ng lungsod ng Maynila. I'm just thankful kasi hindi lahat nakakaroon ng privilege to get this far and have the opportunity to take the bar and represent their university. Ayon sa Supreme Court, inaasahan na mailalabas ang resulta ng pagsusulit sa Enero ng susunod na taon at ang oath-taking naman ng mga bagong abogado sa February 2026. Payo ng 2025 Bar Chair sa mga nagnanais maging abogado na bagamat kumakain ng malaking oras ang pag-aaral ng abogasya, mahalaga pa rin anya na magkaroon ng tamang pahinga at kapag oras na ng bar exams ay hindi dapat kinakabahan sapagkat hindi ito makakatulong. Nervousness is not a desirable thing when it comes to bar exams. I think too much reading also and giving lengthy answers is a mistake. Bar examinees should also be careful when reading the questions. They must learn to spot the correct issue and avoid over-analyzing an otherwise simple question. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalaga.